Magandang araw mga kaibigan. Isang kwento na naman, nakapupulutan ng aral ang ibabahagi ko sa inyo. Ano ba yan, Obet? Wala ka bang magawang tama? Bakit mo ibinalik ang asul na scarf ko sa washing machine? Kailangan kong gamitin yon. Sigaw ng isang malditang babae na nagngangalang Lorraine. Pasensya na po, Ma'am Lorraine. Ang aking akala ay madumi yun dahil nasa sahig. Kaya dinala ko kay Fatima para malabhan niya. Hindi ko alam na kailangan mo itong gamitin ngayon. Humingi ng tawad si Obet, ngunit bigla na lang narinig niya ang pagbasag ng isang flower vase. Linisin mo yan, sabi ni Lorraine bago naglakad palayo. Tumango lang si Obet at ginawa ang sinasabi niya. Si Lorraine ay ang ampon ni Madam Teresa, ang matandang amo nitong si Obet. Kilala si Madam Teresa na isang mayabang na babae, pero nalalapat lang ang titulong yon kapag nagtatrabaho siya. Kapag nasa bahay siya, mabait naman siya sa kanyang mga kasambahay. Ngunit ang kanyang stepdaughter, si Lorraine na kanyang ampon, ay kabaliktaran. Hindi lang mayabang si Lorraine pero napakasungit at malupit din sa mga kasambahay. Dahil wala lagi si Madam Teresa sa kanyang bahay dahil nasa trabaho siya, na sinusubukang patunayan sa lahat na siya ang pinakamahusay. Malaya si Lorraine na gawin ang lahat ng gusto niya sa loob ng bahay ng kanyang stepmother at hindi nagrereklamo ang mga trabahador dahil pinagbabantaan sila nitong si Lorraine. Hoy, hindi ka kakain ngayong araw sabi ni Lorraine habang nakatingin kay Obet na may galit na mga mata. Sa kamay ni Obet ay meron siyang hawak na isang lata ng sardinas. Ma'am, ito lang po ang pagkain ko ngayon. Pagmamakaawa ni Obet, ngunit wala siyang magawa habang inaagaw sa kanya ni Lorraine ang lata at naglakad palayo. Ang trabaho mo rito ay utusan at babayaran ka namin. Huwag kang maging tamad at magtrabaho ka, sigaw ni Lorraine habang naglalakad palayo. At sa araw na yon, walang ibang ginawa si Obet kundi magtrabaho at magtrabaho hanggang sa malaglag na ang kanyang katawan. Nang dumating si Madam Teresa, walang magawa si Obet na pinapanood ang kanyang orihinal na amo na naglalakad papunta sa kanyang opisina para magtrabaho pa habang nag-uutos na may magdadala sa kanya ng pagkain. Ito ang kasalukuyang buhay nitong si Obet. Umalis ka na. Naiinis ako kapag nakikita ko ang iyong muka. Nawalan tuloy ako ng ganang kumain, sigaw ng malditang si Lorraine nang bigla niyang nakita si Obet na naglalakad malapit sa kusina. Wala na lang sinabi si Obet at naglakad siya palayo sa dalaga upang maiwasan siya. Ang araw na yun ay parehas lang sa ibang araw sa pamumuhay ni Obet sa mansyon ni Madam Teresa at ni Ma'am Lorraine. Ngunit walang nakakaalam sa araw na yun. Maraming sikreto pala ang unti-unting mabubunyag. Asan si Obet? May naisa na ako ipagawa sa kanya, sabi ni Madam Teresa nang makita niya ang isang maid na lumapit sa kanya. Napaaga ang pagdating mo ngayon, madam sabi ni Fatima habang ito'y nakangiti. Maagang natapos ang aking trabaho, kaya napagdesisyonan ko na umuwi na lang. Ngunit kailangan ko pa rin ipagpatuloy ang ilang mga papeles. Nagpasya akong gawin ito dito sa bahay para naman mabago ang tanawin ko, sagot ni Madam Teresa. Tumango si Fatima bago sinabing, sige po, hahanapin ko po si Obet, madam. Okay, sige. Salamat, Fatima. Tumungo si Madam Teresa sa kanyang opisina sa mansyon at naghintay siya ng ilang minuto, ngunit hindi dumating itong si Obet. Patuloy pa siyang naghintay ngunit hindi talaga dumating ang binata, kaya tumayo na lang siya para personal na hanapin itong si Obet. Sa tingin ko, hindi naman masyadong malaki ang mansyon na ito. Siguro naman ay dapat nahanap na ni Fatima si Obet. Nagulat na lang siya nang biglang may sumigaw. Madam Teresa! Sigaw ni Fatima. Agad na tumungo si Madam Teresa kung saan nanggaling ang boses
at nagulat siya pagpasok niya. Ang una niyang nakita ay si Obet na nakahiga sa sahig na tila ba walang malay, at sa gilid ni Obet ay si Fatima na may kamay sa kanyang bibig. Gulat na gulat. "Fatima, anong nangyari dito?" Agad na tanong ni Madam Teresa. Kalmado pa rin ang boses niya at hindi siya nagpapanik. "Madam, hinanap ko po si Obet gaya ng utos niyo. Ngunit pagdating ko, nakita ko na lang siya na walang malay sa sahig." "Tumawag ka ng ambulansya, dali!" Ilang minuto na ang nakalipas at ngayon ay kasalukuyang nasa loob ng hospital room si Madam Teresa na naghihintay sa doktor at sa paggising ni Obet. Naguguluhan si Madam Teresa sa sarili niyang nararamdaman sa ilang kadahilanan. Napakalapit ni Obet sa kanya. Para kay Madam Teresa, parang magkakilala sila buong buhay nila sa ilang kadahilanan. Gusto niyang protektahan si Obet. Ang hindi niya maintindihan ay kung bakit gusto niyang protektahan ang binata. Hindi maintindihan ni Madam kung bakit nararamdaman niya na para bang konektado siya sa binata. "Miss Teresa, hello." Bati sa kanya ng isang doktora. "Hello, doktor. Wait a second. Hindi ba't ikaw yung doktora na tumulong sa aking panganganak? Long time no see, Dr. Martin." Bati ni Madam Teresa nang makita niya ang babaeng doktor. "Yes, Miss Teresa. I'm so glad na naalala mo pa. Your childbirth was the most memorable I had as a resident in this hospital." Nakangiting sagot ng doktor. "Oh, how so?" Curious na tanong ni Madam Teresa. "Naalala ko kasi nung nanganak ka, hinawakan ko ang anak mo at may nakita kong cute na birthmark malapit sa balikat niya. It was a heart birthmark, kaya sa tuwing nakikita ko ang hugis puso, minsan naiisip ko ang anak mo. When I was examining your patient kanina, napansin ko na may parehas na birthmark ang iyong anak at ang pasyente. Fate really brought this together, doesn't it? Anyway, how is Daniel now? I assume lumaki na siya bilang isang gwapong lalaki, like his mother." Masiglang ngiti at sabi ng doktor. Ngunit hindi gumanti ng ngiti si Madam Teresa dahil may napukaw sa kanyang atensyon sa sinabi ng doktor. "Doc, I'm sorry, pero nabanggit mo kanina, nakita mong parehong birthmark sa anak ko sa balikat ni Obet." Isang tingin ng doktor kay Madam Teresa at saka siya tumango. "Yes, naalala ko, nakita ko ang birthmark kanina at naisip ko, wow, kamukha ito ng birthmark ng anak ng pasyente ko dati noong mga nakaraang taon. Noong una, ang akala ko si Daniel lang nasa loob, pero nalaman kong Obet pala ang pangalan niya. Nagulat ako nang maalala ko ang dalawang magkaparehong birthmark." Tumango si Madam Teresa bilang pag-unawa at nagpatuloy ang doktor sa pag-uusap tungkol sa kalagayan ni Obet. Ngunit mula kanina pa, si Madam Teresa ay nauumaling pa rin sa impormasyon tungkol sa magkaparehong birthmark dahil hindi mapigilan ni Madam Teresa ang temptasyon. Nakaisip siya ng plano na kanyang gagawin. "Obet, kumusta ka?" Bati ni Madam Teresa nang makapasok siya sa kwarto ni Obet. Madam, hello po. Pasensya na po. At kailangan niyo po kung makita ng ganito. Nahihiya talaga ako." Humingi ng tawad si Obet, ngunit ikinaway ni Madam Teresa ang kanyang kamay. "Huwag mong isipin yun. Ang importante ngayon ay ligtas ka na. Nagdala ka ng gulat kay Fatima kanina. Siguraduhin mong humingi ka ng tawad pagdating natin sa bahay mamaya," sabi ni Madam Teresa at tumango si Obet. "Obet, gusto mo bang malaman kung sino ang mga magulang mo?" Biglang tanong ni Madam Teresa na ikinagulat ng mata. Alam ni Madam Teresa na ulila na si Obet dahil napag-usapan nila ito nung nag-a-apply pa lang siya. "Hindi ko po alam kung sinong mga magulang ko. Lumaki ako sa isang bahay ampunan," ang sabi ni Obet dati sa interview. "Opo sana, madam. Kaso parang imposible eh. Wala akong ebidensya para mahanap ko sila. Nais ko mang makilala ang aking ina. Wala akong ideya kung paano sisimulan ang paghahanap sa aking mga magulang. Pero balang araw, gusto ko silang makilala." Nakangiting sagot ni Obet sa tanong ni Madam Teresa. Pagkatapos sa wakas ay oras na para magsimula
ang plano ni Madam Teresa. Matutulungan kita dyan, alok ni Madam Teresa, ngunit mabilis namang tumanggi itong si Obet. Talaga po madam, pero pasensya na po madam, hindi ko po kayang tanggapin ang alok niyong kabutihan. Malaki ang utang na loob ko sa iyo at ayoko nang madagdagan pa. Umamin si Obet pero umiling lang si Madam Teresa. Hindi, wala kang utang sa akin. Alam mo naman kung paano nawala ang aking anak sa murang edad. Ayokong may ibang magulang na makaramdam ng ganun din. Kaya gusto kitang tulungan para mapasaya ang tunay mong magulang, sabi ni Madam Teresa habang tinatapik ang likod ng bata. Sandaling nag-isip si Obet bago siya nagwika. Ano ang kailangan kong gawin madam? At kasama niyan, unti-unting nabuo ang plano ni Madam Teresa. Ang kailangan mo lang gawin ay payagan ng mga nurse na kunin ang iyong blood sample at sila na ang bahala sa lahat. Ito ang plano ni Madam Teresa. Hindi naman nagsisinungaling si Madam Teresa sa parte na kukunan ng blood sample si Obet para mahanap ang kanyang totoong magulang. Sinadya ni Madam Teresa na ibukod ang impormasyon na ang sample ng DNA ni Obet ay ihambing sa kanyang DNA test upang matukoy kung totoo ang hypothesis niya. Ang hypothesis niya na si Obet ang kanyang nawawalang anak, ginawa ito ni Madam Teresa dahil ayaw niyang umasa si Obet at agad na durugin ang pag-asa niya. Gusto munang malaman ni Madam Teresa ang katotohanan bago sabihin sa binata. Makalipas ang ilang oras, tuluyan ang na-discharge si Obet at umuwi ng dalawa. Pagkatapos nung naghintay si Madam Teresa ng ilang araw bago tuluyang dumating ang resulta ng DNA test. Halos mapasigaw si Madam Teresa nang makita ang resulta. Mabilis siyang tumakbo papunta sa sala kung saan sinisigawan ng kanyang stepdaughter, itong si Obet. Lorraine, anong problema dito? Tanong ni Madam Teresa. Mami, hindi mo ba tatanggalin ang bobong lalaking ito? Wala siyang nagawang tama at nakakainis, sigaw ni Lorraine habang nakayuko lang si Obet dahil sa kahihiyan. Pasensya na po madam at Ma'am Lorraine. Humingi ng tawad si Obet ngunit sinaway siya ni Madam Teresa. Obet, itaas mo ang iyong ulo. Pinapaalis na kita, sabi ni Madam Teresa na ikinagulat ni Obet at nagpasaya kay Lorraine sa kaligayahan. Tatanggalin na kita sa trabaho mo dahil simula ngayon, magiging anak na kita. Nakangiting patuloy ni Madam Teresa na nagpababa ng ngiti ni Lorraine. Ano? Sabi nitong si Lorraine. Inabot ni Madam Teresa ang envelope kay Obet pero bago pa ito tanggapin ni Obet ay inagaw na ito ni Lorraine sa kanyang mga kamay. Ano? Anong kalokohan ito? Sigaw ni Lorraine nang makita ang laman. Pagkatapos ay kinuha ni Madam Teresa sa kanyang envelope at ibinigay kay Obet. Madam, ito po ay... Tama Obet, o kaya Daniel. Yan ang pangalan na aking binigay sa iyo nang ikay aking ipinanganak. Madam, hindi ko po maintindihan. Gulat pa ring sabi ni Obet. Dahan-dahang iginiya ni Madam Teresa ang anak na maupo sa sopa habang nandoon pa rin si Lorraine na gulat na gulat. Nagkwento tuloy si Madam Teresa tungkol sa nangyari sa ospital at kung paano siya nakilala ng doktor at kung ano ang dahilan kung bakit ibinigay si Obet sa bahay ampunan. I'm sorry anak ko. Kaya lang nung ipinanganak ka ni Mami, wala talaga akong pera. Kinailangan kitang iwan sa bahay ampunan para may bahay at makakain ka man lang. Lumipas ang ilang taon nang bumuti ang buhay ko. Sinubukan kitang hanapin, ngunit hindi kita mahanap. But today, parang pinagtagpo ulit tayo ng tadhana. My son, nakangiting sabi ni Madam Teresa. Hindi napigilan ng emosyon, bigla siyang niyakap ni Obet at napatawa ng kaunti si Madam Teresa. Obet o Daniel ba ang itatawag ko sa iyo? Tanong ni Madam Teresa at dahang-dahang tumingin si Obet sa kanyang ina. Ayos lang sa akin kung ano man ang tawag mo sa akin ina. Parehong ako si Obet at si Daniel.
Then I'll call you, Obet, during lunch, and Daniel during dinner. Nagtawanan ng dalawa habang nakaalis na si Lorraine nang hindi nila napansin. Pagkatapos ang mga sirang piraso ay nagsimulang pagdugtungin ang sarili nito, o sa Ingles, the pieces started getting itself together. Ibig sabihin unti-unting naayos ang sitwasyon. Si Madam Teresa ay naging legal guardian at inaagad ni Obet, habang si Lorraine gusto ni Madam Teresa na manatili ang kanyang stepdaughter, ngunit si Lorraine ay umalis ng mag-isa. Hindi man lang siya nagpaalam, pero ang sabi niya ay hahanapin niya ang kanyang mga tunay na magulang, ngunit hindi na siya bumalik simula noon. Sinisigurado ni Madam Teresa na ayos lang si Lorraine paminsan-minsan dahil anak niya pa rin ito, ngunit palaging tinatanggihan ng kanyang anak ang kanyang tulong hanggang sa araw na hindi na sila nag-uusap. Nalungkot si Madam Teresa, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa para dahil ang kanyang mga problema. Sa kalaunan nalaman ni Madam Teresa ang katotohanan ng pang-aabuso ni Lorraine. Nadismaya at nagalit siya kay Lorraine at naisip niya na iyon ang dahilan ng pag-alis ni Lorraine dahil sa kahihiyan. Ngunit mabilis na ipinagtanggol ni Obet ang kanyang stepsister kahit nagkamali sila sa kanya. Mama, sigurado kong may dahilan si Lorraine kung bakit siya umalis at ginawa ang mga yun. Pero sigurado kong ligtas siya. Malakas siya. Kaya niya ang sarili niya. Kaya huwag kang mag-alala, sabi ni Obet para pakalmahin ang kanyang ina. Simula noon naging isang tunay na pamilya sina Madam Teresa at Obet at muling nagsama ang mag-ina. Labis na ikinatuwa ni Madam Teresa na sa wakas ay nakabalik na sa kanyang bisig ang kanyang tunay na anak pagkaraan ng ilang mga taon at tagal ng kanilang pagkawalay.